as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa patuloy na paggabay sa ating pong ministeryo. Ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Welcome pong muli ang bawat isa po sa atin. At sa ating pong pagsisimula, nais ko po na papurihan, dakilain po ang Panginoon sa mga answered prayers po natin. Magandang balita po na si Ma'am Merly ay nakalabas na po ng hospital. Siya po ay nasa bahay na. Pero patuloy po nating ipanalangin ang kanya pong kalakasan. So after na lumabas po yung result ng kanya pong swab test, 2 beses po na nag-negative na po. Kaya natutuwa po tayo sa Panginoon. But of course, alam po natin na sigurado po ito na sa naging pag-uwi po niya sa bahay, for sure, doon niya naramdaman yung ilang mga bagay-bagay po patungkol sa kanilang pinagdaanan at naranasan, lalo na po sa pagkawala ni Pastor Annie Mabalot. So, let us keep on praying for her. Yan lang po ang aking hinihiling po sa inyo. Answered prayer po tayo dahil nag-negative na po ang result ng kanyang swab test. Si Deacon Owen, nagpapasalamat din po siya sapagkat nailabas na po yung kanyang father. So, meaning galing na po ang tatay po niya, nakalabas na po ng hospital. So, kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa mga pananalangin. At marami pa po na mga pinapupurihan, pinasasalamatan natin sa Diyos sa kanyang mga panalangin sinasagot po. Kaya ngayon po, ini-encourage ko kayo. Bagamat ang setup naman po natin dito, ilang mga prayer request lamang po na ipinagpe-pray po natin sa bawat gabi, sapagkat hindi naman po talaga ito yung ating pong prayer meeting. So, kaya basta feel free,
If you have an urgent prayer request, i-send nyo lang po sa amin and we are more than willing na kayo po ay aming alalahanin sa panalangin. So, sa pagsisimula po natin, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa ating pong panalangin. Dakilang Diyos sa aming Panginoon, sa pagkakataong ito, kami po ay muling nagpapasalamat sa another opportunity na kami po ay makapag-aaral ng iyong salita. Lord, hiling ko po na ikaw ang siyang gumabay sa bawat isa po sa amin. Patuloy po na inilalapit namin sa iyo ang solusyon dito po sa krisis na amin pong kinakaharap. Hindi lamang sa aming bansa, kundi sa lahat ng bansang apektado. Nawa dakilang Diyos, proteksyonan mo po kami ng iyong makapangyarihang kamay. At dakilang Diyos, dalangin ko po na ikaw ang siyang patuloy na mag-provide ng amin pong mga pangangailangan. Dakilang Ama, aming Panginoon, hiling ko rin po na ikaw po ang pumontrol, pumigil po sa bagyo. At ang hiling ko rin po, dakilang Diyos, ikaw pa rin ang siyang patuloy na panghawakan at pagkatiwalaan po ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa naging kasagutan mo po sa ilan sa amin pong mga panalangin. Thank you so much sa naging pagiging negatibo ng resulta po ng swab test ni Ma'am Merly. Ganon din po, dakilang Diyos, ang naging paglabas sa hospital ng father ni Deacon Owen. Dakilang Diyos, salamat po sa mga lahat ng mga panalangin iyong sinasagot at sa pagkakataong ito, patuloy po kami dumudulog. Panginoon, hiling ko po na ikaw ang siya magbigay pansin para po sa amin pong ministeryong ito na makapagdulot ng malaking pagpapala po sa bawat mga nakikinig at patuloy na sumusubaybay. Dalangin ko rin po, dakilang Diyos, na ikaw magpagaling po kay Tatay Albert Aquino. Nawahipuin mo po ang kanyang karamdaman, ang kanyang pong cancer. Nawa dakilang Diyos, siya po ay iyong pagalingin at bigyan ng kalakasan at provision po para sa medication. Dakilang Diyos, hiling ko rin po ang patuloy na kapayapaan po sa Amerika, lalo na po sa New York, na kung saan talagang may matinding kaguluhan. Hinihiling ko po ang pag-iingat mo sa bawat isa, lalo na po sa mga kapatiran, sila Brother Billy at si Sister Rachel, Panginoon, at ang ilan pa po sa mga kapatiran po namin sa lugar ng Amerika. Ingatan mo po sila. Maging si Ninang Maribik at ang kanyang pamilya sa Amerika, hinihiling po namin na patuloy mong gabayan at ang kanya pong hiling na talagang patuloy na paggawa mo para sa kanyang negosyo. Nawa dakilang Diyos, ito po ay iyong patuloy na gabayan, dakilang Diyos, at nawa magpala ka po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, hiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy magpalakas kay Ma'am Merly at naway mag-negative din po ang result ng swab test ni Preacher TJ at ang magiging adjustment po nila, inilalapit po namin sa iyo. Maging ang Victory Fundamental Baptist Church, may you continue to guide them, Heavenly Father, for your perfect will, because we believe, Lord, na ikaw lang po ang po pwede namin panghawakan. Ganun din po, dakilang Diyos, hiling po namin ang mga frontliners na patuloy mo pong ingatan at nawa dakilang Diyos, wag po silang mahawahan ng virus na ito. Hiling ko rin po, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang magpagaling sa mga pasyente na kung saan talagang apektado po ng virus. Panginoon, ikaw po ang tumugon sa lahat ng pangailangan namin. Ang Living Water Baptist Church, patuloy po namin inilalapit sa iyo, maging ang mga misyon po na nasasakupan po ng MIBFC, ng Living Water Baptist Church sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang lugar, Panginoon. At ang bawat mga nangangaral ng iyong banal na salita ay iyong pong gamitin for the furtherance of the gospel. And I pray, O Father, that will continue to help even the believers to grow spiritually through this feasting on the Divine Verses ministry, O God. Thank you so much. And again, we would like to commit to you everything, especially ang gawain po namin ngayong gabing ito. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Makinig muna po tayo ng isang awitin ng isa sa napakasipag po nating kapatid sa gawain po natin sa Milan. Ating pong hayaan na tayo po'y pagpalain ng Panginoon sapagkat puso pa lang po nito, blessing na po, mga kapatid. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong
Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin ang nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang aking Panginoon magpakailanman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako nangangamba, si Jesus ang laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin ang nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang aking Panginoon magpakailanman. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang aking Panginoon magpakailanman. Thank you so much, Sister Care, sa iyong special number. Sa kaalaman po ng marami, si Sister Carissa po, ang tawag namin sa kanya Sister Care, dahil iyon ang buhay po niya sa Panginoon, lalo na sa gawain po natin sa Milan. So si Sister Care po ang instrumento ng Panginoon sa ating pong gawain sa Milan. Kasama po at kabalikat po ang ating pastor, of course, si Pastor Genesis at maging si Pastor Nelson Cadena. Kaya ipag-pray po natin ang pamilya pong patuloy ni Sister Care at nakaka-bless. Actually po, bukod sa kanyang naging pag-awit, yung buhay niya, yung puso niya sa gawain, talagang sobrang nakaka-bless. Kaya Ate Care, kasama ka sa aming panalangin at syempre, yung mga kapatiran natin dyan na talagang nakakatulong, kabalikat, sila Ate Sheila, Ate Irma, yung ilan pa sa mga kasamahan po natin. Ano po? So, kaya tuloy-tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Ngayon po, magbibigay daan muna po tayo sa pagbati po sa ating mga celebrants. Okay? Uunahin ko na po yung wedding anniversary sapagkat napakalapit po sa puso ko nito. Pamangkin ko po ito. Birthday po, anniversary po ni Brother June at Sister Christy. Wedding anniversary po. So, happy anniversary. Lalo pa kayong patatagin ng Panginoon. At natutuwa ako sapagkat yung mga anak nila talagang aktibong-aktibo na naglilingkod din sa Panginoon. So, masaya kami para sa inyo. Please, patuloy kayo na magyakap-yakap sa gawain ng Panginoon. Happy anniversary, Brother June and Sister Christy. Ganon din po, birthday po ngayon ng aking pong kababata, kababayan, kaibigan, kabarkada, at sa matagal na panahon, di kami nakikita. But we praise the Lord sapagkat nagkaroon kami ng opportunity na muling magkatagpo. And today, exact date ng kanya pong birthday, ang tinutukoy ko po si Arnold Kudja, ang aking pong isa sa matalik na kaibigan. Happy birthday, my friend. At ang panalangin namin, talagang lalo ka pang palakasin at pagpalain ng Panginoon. Ganun din po, birthday din po ngayon ni Sister Jen Bautista. Ito po yung asawa ni Brother Darwin na kung saan hipag po ni Sister Arabel na lumalabas po manugang
ni Sister Luz, di po ba? Ayan, pag hindi nyo pa na-identify kung sino si Sister Jen, ewan ko na lang sa inyo. Pero Sister Jen, ayos ka ba, Jen? Happy birthday sa iyo. Please continue to pray for them. Yung leading ng Panginoon sa kanila, nakakatuwang makita na sila po ay talagang very active, very faithful sa gawain po. At kasama nyo kami sa panalangin. Happy birthday, Jen. Okay? So, isa pa po na hindi natin pwedeng kalimutan, ito po ay ang ating isa sa masigasig na miyembro po ng Living Water Baptist Church. Yung kanilang talagang buong pamilya ay malaking pagpapala po sa church. Birthday po ngayon ni Brother Abel. Ayan, si Brother Abel, today is the exact date of his birthday at gusto natin pong batiin siya. Happy birthday! At alam niyo naman po yan na kahit nasa pandemic tayo, bukas ang bahay po namin sa pagtanggap ng mga kung ano-ano mang paramdam sa inyo pong kaarawan. Hindi po, kidding aside, happy birthday sa lahat ng celebrants po natin ngayon. Okay? Isa pa po na ayokong makalimutan, bukas po, bukas pa to, pero gusto ko batiin na siya. Ito po yung napakatalik na kaibigan po namin na talagang wala yatang panahon na nakakalimutan ko yung birthday nito. Bukas po, June 13, birthday po ni Sister Chris Andaya. Ang isa po sa very close na kaibigan po namin. At ayoko pong hindi natin siya mabati. Kaya ngayon pa lang, in advance, binabati na natin si Sister Chris. Happy birthday. Nakita mo? Kita mo, ikaw isa sa pumapasok sa isip ko pagka po dumarating ang month of June. So, yan po ang ating pong mga pagbati. At ngayon po, mga minamahal, patuloy po tayo na makinig at maganda ng ating mga puso. Pakinggan po natin ang tanging bilang. Sa Panginoong Hesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't hapag buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo ipinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo ipinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man.
Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Purihin ang Panginoon. Amen. Thank you so much, Brother Abel. Again, happy birthday sa iyo. At ang karagdagang blessing nito, narinig natin muli si Sister Queenie. Kaya ang pakiramdam natin kay Sister Queenie, malayo man, parang malapit din. So, Sister Queenie, blessing ka sa amin at nasa puso ka ng bawat kapatiran. At sana kapag kami mga pagkakataon, padala ka lang ng mga awit mo para nakakabahagi ka talaga sa ministry. Again, thank you so much. Blessing ang inyong awit. So this time, dadako na po tayo sa preaching. And tonight, alam naman natin na tayo po ay nagse-celebrate ng Independence Day. At ito po ay ating pong ginagawang pagkakataon para makapagbahagi po ng mensahe na kaugnay din po sa tinatawag nating usapin ng kalayaan. So, Happy Independence Day sa bawat isa po sa atin. Alam natin yan, sa history, inaangkin po natin na nakamit natin yung kalayaan natin bilang bansa noong 1898. So, 1898, yan po ang ayon sa history po. Ano ho? At ngayon po, 2020 na tayo. Kaya po kapag kinumpute po natin, 1898, 'di ba? At ngayon po 2020, nasa mga 122 years na po tayo na nag-enjoy ng ating pong kalayaan bilang bansa. So, ang topic po natin is about freedom. Our topic for tonight is about liberty. Pero hindi po tayo tutukoy lang sa usaping kalayaan ng bansa, kundi sa mismong kalayaan natin as individual, kalayaan sa usapin ng buhay. At ang message ko po, the title of my message tonight, Live in Liberty, Free from Slavery. Again, live in liberty, free from slavery. Ang magiging text po natin ay yung salitang ginamit mismo o sinabi mismo ng Panginoon sa John 8:32 at yung isinulat ni Paul sa mga taga-Galatia sa Galatians chapter 5 and verse number 1. Okay? Babasahin ko po, John 8:32 and Galatians 5:1. Ganito po ang sabi ng Bible. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Galatians 5:1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for this wonderful evening. Thank you for giving us this great opportunity once again to hear and study your precious words. Lord, I pray that you will empower me. You will fill me with your Holy Spirit. Kinikilala ko po na wala po akong magagawa, kundi ikaw ang gagamit sa akin, Panginoon. Kaya abutin mo po ang bawat makikinig, tanglawan po kami ng iyong banal na salita, at hiling ko po na ikaw ang maparangalan at mapapurihan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen
Amen. Okay, purihin ang Panginoon. Again, our topic for tonight is about liberty. Okay, live in liberty, free from slavery. Ang gagamitin ko po na introduction natin ay ang word na slavery. Because I believe, malaki ang maitutulong po nito para ma-appreciate po natin ang magiging pag-aaral po natin patungkol sa liberty. Ang salitang slavery po, ang simpleng ibig sabihin, pagkaalipin. Ito po ay nagiging kalagayan ng isang tao na nasasakop. Kapag ka po meron pong sumasakop sa iyo, lalabas na ikaw po ay alipin nung nakakasakop sa iyo. Meron pong authority over you na kung saan po ang idea ay ang may kalupitan na katulad po ng naranasan po ng bayan ng Panginoon. May mga example po tayo na nakaranas po ng pagkaalipin at kasama na rito ang bayan ng ating Panginoon. Just try to imagine the Israelites, they were the chosen people of God. Sila po yung chosen nation, but undeniably, sa record po sa banal na kasulatan, hindi ilang pagkakataon na sila po ay nakaranas na nasakop. Sila po ay nakaranas na inaliping bansa. At ang isa po rito na hindi po natin maitatanggi ay ang naging pagsakop at pangaalipin po sa kanila ng Egypt. Yan po'y recorded in the book of Exodus. Kung paanong sila po na piniling bayan ng Diyos ay binusabos ng Egypt, mga kapatid. Na sila po'y inalipin ng Egypt. At hindi yan ang kalooban ng Panginoon. That is the reason why the Lord called Moses and the Lord gave him the task to free them. Binigyan po siya ng atas ng Panginoon para palayain po sila, mga kapatid. At nangyari po na sila po ay napalaya. Just try to imagine, if we will study that story, mga kapatid, hindi po naging magaan. Talagang naghayag ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Mula sa katayuan po na sa hindi iilang pagkakataon at panahon, sila po'y inalipin. Sa isang pagkakataon, narito ang Panginoon, gumawa po sa kanila, ginamit si Moses, sila po'y nakalaya. Pero alam niyo po ba, na kung pag-aaralan niyo po sa kasaysayan, nakakalungkot ng Israelites along their journey kapag ka po sila'y nakaka-encounter ng mga difficulties, kapag ka po sila'y nalalagay sa tinatawag nating dangers, alam niyo po ang takbo ng isip nila, bumalik sa Egypt. One good example, nung pong time na inutusan po ni Moses yung 12 spies, ano po? At nung sila po'y bumalik, yung pong 10 sa kanila, ayon sa record, nagbigay ng evil report, ng negative report. And because of that, naapektuhan po ang bayan, mga kapatid. They blamed Moses. At alam nyo po, halos pagbabatuhin po nila si Moses. At bukod pa sa rito, nagkakaroon sila ng mga usap-usapan na sila ay babalik sa Egypt. In fact, ang sabi po nung ilan, let us make us a captain. Let us make a captain that will lead us to return to Egypt. Just try to imagine. Alam niyo po ba ibig sabihin nung babalik sila sa Egypt? Ang ibig sabihin nun, babalik sila sa pagkaalipin. Kaya gusto ko pong hiramin po yung pong ginamit ni Pablo na pangungusap sa mga taga-Galacia. So may konteksto po yon. Pero hihiramin po natin para sa application. Para po sa tinatawag nating ilustrasyon at aplikasyon ng kalagayan po ng bayan ng Panginoon. Na yung gusto nila bumalik sa Egypt, mga kapatid. Ang sabi po ni Apostle Paul, Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Huwag nyo nang balikan pa yung pagkaalipin. Ang ibig sabihin po nito, mga minamahal, ito ay isang napakahalagang paalala na ang pagkaalipin ay hindi na dapat balikan. So, mamaya po, pag-aaralan natin yung context nung sinasabi po ni Apostol Pablo sa Galatia. Pero it is not wrong to use that para sa application po. Dahil yan ang gusto nila. Pag nahihirapan, balik tayo sa Egypt. Balik sa pagkaalipin. Mga kapatid, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. So, ngayon po sa ating magiging talakayin, gusto ko pong ating pong i-highlight ngayon yung pong liberty. Topic about liberty. After understanding kung ano po ang ibig sabihin ng slavery, mga kapatid, it is good now to somehow learn and appreciate the message about liberty. Again, live in liberty. Mabuhay tayo sa kalayaan. Okay, my first point para sa message na ito is about the enlightenment and essence of liberty.
the enlightenment and essence of liberty. Alam niyo po, ang simpleng meaning ng word na liberty, it is the state of being free. Ito po yung kalagayan na tayo po ay maging malaya. That is the meaning of the word liberty. Kaya nga, dito sa ating tatalakayin, maganda po na kunin natin yung application. Dahil ang slavery po, yung pong ikaw ay masakop at masasabi nating alipinin. Yan po ang ibig sabihin ng slavery. Sa application po, we cannot deny the fact na sabi ko nga kanina, Egypt is the type of the world. Okay? And then, Pharaoh is the type of Satan. So, kung ang Egypt po ay type of the world, sa usapan po ng ating naiintindihan sa Bible, tayo po ay nandito sa sanglibutan. At ang Diyos ng sanglibutan ito ay walang iba kundi si Satan. So, sa idea po ng liberty, it is actually yung ma-reach po natin yung state of being free sa tinatawag natin pong pang-aalipin ni Satan ng sistema ng sanglibutan ito at ng kasalanan. Yes, it is very true na ang mundong ito'y pinag-aharian ni Satanas at ang mga tao po ay sunod-sunuran kay Satanas, na ang mga tao po ay kalagkad ng sistema ng sanglibutan ito, na ang mga tao po ay hatak-hatak ng kasalanan. Yan po ang malinaw na pagkaalipin na kinalalagyan po natin. Kaya ang ibig sabihin po ng tinatawag nating liberty ay ang dumating tayo sa punto na tayo po'y makalaya sa pang-aalipin ni Satanas, tayo po'y makalaya sa sistema ng sanglibutan ito at ng kasalanan. Yan po ang ating dapat maunawaan. So, the enlightenment and essence of liberty. Ito po ay ang mensahe na ang dapat po, ang bawat tao po ay makakalag sa tinatawag nating tali ni Satanas. Na ang bawat isa po'y makakalas sa pang-aalipin ni Satanas ng sanglibutan ito, ng sistema ng sanglibutan ito, at ng kasalanan. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sino man daw pong gumagawa ng kasalanan is of the devil. Ang sabi po ng Bible, ang sanglibutan ito ay pinag-aharian ni Satanas. Yes, Satan is the God of this world. That is the reason why the Bible is very, very particular sa pagsasabi po na hindi tayo dapat yumakap sa sanglibutan ito. Hindi tayo dapat makaladkad ng sanglibutan ito. Ang sabi po ng 1 John chapter 2, verse number 15, 16, and 17, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Sinasabi ko po sa inyo, Satan is the God of this world, at ang sistema ng sanglibutan ito, ang ginagamit niya upang alipinin tayo, upang kalatkarin tayo, upang hatakin po tayo. Kaya tayo bumibigay at bumibitaw dahil sa hatak po ng pagkaalipin kay Satanas sa sistema ng mundong ito at ng kasalanan. So kaya ang dapat maging kaliwanagan po sa atin, ang tunay na kalayaan ay ang makakalas po tayo. That is actually the enlightenment and the essence of liberty. Yung makakalag po tayo sa pagkaalipin kay Satanas sa sistema ng sanglibutan ito at ng kasalanan. Ang sabi nga po ng Bible, kung ang tao po ay hatak-hatak ng mundo, kung tayo po'y nakayakap sa mundo, kung ang pag-ibig natin ay nasa mundong ito, mga minamahal, the love of the Father is not in us. Wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya bago pa ang kahit anong kalayaan, ito ang isang dapat maging maliwanag sa iyo. Ito ang dapat maintindihan po natin na ang tunay na kalayaan kailangan po natin ay ang kalayaan kay Satanas sa sistema ng sanglibutan ito at ng kasalanan. Okay? So point number 2. Una po, the enlightenment and essence of liberty. Now point number 2, mga kapatid, ito po ay ang patungkol sa karanasan. The experience and enjoyment of liberty. Paano po mangyayari after understanding
na ang ating pinag-uusapang liberty is actually liberty sa pagkaalipin kay Satanas sa sistema ng sanglibutan ito at ng kasalanan, paano po tayo makakalaya dyan? How can we experience liberty? How can we enjoy liberty? Hindi po natin maitatanggi ang katotohanan na nandito tayo sa mundo at maliwanag na sinasabi ng Bible na ang Diyos ng sanglibutan ito ay si Satanas. Kaya kontrolado niya ang sanglibutan ito. Siya po ang nagmamanipulate ng mundong ito. Kaya lahat ng mga bagay sa mundo, maliwanag po ang sabi, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Yan po ang mga ginagamit ni Satanas upang tayo po'y alipinin, upang tayo po'y hatak mga kapatid. Kaya ang ating pong magandang matutunan ay ang maranasan po natin yung kahalagahan for us to experience and to enjoy liberty, mga kapatid. Alam nyo po, if we will study the Word of God, ang tanging susi para tayo po ay makalaya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? The Lord Jesus Christ. Sa madaling salita, to experience Christ is to experience liberty. Pagka po naranasan natin ang Panginoon sa ating buhay, bakit? Sapagkat sa katotohanan, kaya tayo kaladkad di Satanas. Wala tayong kapangyarihan, wala tayong lakas para labanan po siya. Wala po tayong kakayahan para ma-resist po natin siya. But listen, pagka si Jesus Christ ay ating pong naranasan sa ating buhay, doon pa lang tayo magkakaroon ng lakas at kapangyarihan laban sa pangaalipin ni Satanas. Why? Because greater is He that is in us. Greater is He that is in me than he that is in the world. Wala naman po pwedeng makapanagumpay kay Satan eh. Sabi ko nga po sa inyo, sino lang po ba nakapagpasuko kay Pero? Di ang Diyos. Tama po? So, ganun din po sa katotohanan ng buhay natin. Talagang tayo po, magiging sunod-sunuran lang po tayo. Wala tayong lakas, wala tayong kapangyarihan. And that is why I am emphasizing to you tonight the importance of experience, our experience. Yung karanasan po natin, yung maranasan po natin ang Panginoon sa ating buhay. Ang maranasan mo ang Panginoon ay pagdanas ng kalayaan. Amen? Because the only way for us to experience freedom, or the only way for us to experience liberty, is to experience Christ in our lives. Amen? Ito po sa pamagitan ng kaligtasan. Mga minamahal, importante po sa bawat tao na sila po ay magkamit ng tunay na kaligtasan. Kung ikaw ay hindi pa nakatitiyak kung saan patutungo ang kaluluwa mo pagka namatay ka, kung wala ka pang kasiguruhan ng buhay na wala hanggan, kung hindi mo talaga masasabi clearly sa tinuturo ng Bible na Kristiyano ka na, wala ka pang tunay na kalayaan. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay ang maranasan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Well, kapag ka po inunawa natin sa turo po ng Bible, alam niyo po, ang aking na-realize, ang tunay na kalayaan ay ang maging alipin ka ng Panginoon. Yes, ang totoong liberty and freedom ay yung malagay tayo sa katayuan, tayo po'y alipin ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang pagpapaalipin kay Jesus Christ ang tunay na kalayaan? Bakit? Sapagkat kapag ka nagpasimula ka na sundin si Kristo sa buhay mo, yan ang magpapalaya sa iyo sa bilangguan ng masasabi nating kapangyarihan ni Satanas. Mga kapatid, wala kang kakayahan na mapagtagumpayan si Satanas, pero kapag ka ang Panginoon ay nasa iyo, amen? Ikaw ay higit pa sa mga mapagtagumpay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So, it is good for us to make sure and to secure our salvation. Si Jesus Christ ang susi para tayo po ay makalaya. Para makalaya po tayo sa pagkaalipin kay Satanas, si Jesus ang susi, mga kapatid. Let us experience and enjoy Christ sa buhay po natin. Let us experience salvation. If you are not yet saved, what I mean to say, kung hanggang ngayon, hindi ka pa sure na kapag ka namatay ka sa langit ka pupunta, sasabihin ko po sa inyo na yan ang unang dapat na siguruhin mo. At dito sa mundong ito, hindi po ito ang ating permanent na pananatilihan po. Hindi po ito ang permanenteng
naging tutuluyan po ng tao. Pansamantala po tayo dito. At ang mundong ito ay pinamumunuan ni Satanas. Kaya ang gusto ni Satanas, alipinin ang lahat ng tao. At ang tanging paraan para ako po ay makatakas at makawala sa pagkaalipin kay Satanas ay ang maranasan ko ang Panginoon sa aking buhay. Amen? Kung meron po mga bagay sa buhay natin na inaalipin po tayo, Christ is the only way para tayo po'y makakalaya dyan. Di po ba? Again, ang tunay na kalayaan ay nasa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila? Kasi sabi ko nga, actually po sa slavery, pag tiningnan niyo po, yung pong mga kahit doon sa mga katuruan na sinasabi po ni Satanas, di po ba? Kasi pagkasunod-sunuran ka talaga sa kanya eh. So, kaya sabi ko, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, maliwanag na po sa atin yan. Pero alam niyo po, ang isang matindi kay Satanas, para lang po talaga, makalinlang po siya ng tao, nagtatransform po siya as an angel of light. Para talaga patuloy na makaladkad ka pa rin niya, mapasunod ka pa rin niya. Alam niyo po ba na ang pinaka-konteksto po ng Galatians chapter 5, kasi alam naman natin na nung sulatan po sila ni Apostol Pablo, ang naging concern ni Apostol Pablo ay ma-correct. Yung po to correct and to confront, yung pong ipinapasok na naman ng ilang mga Hudyo na kung saan pinipilit nilang haluan na naman ang grace, mga kapatid, sa usapin po ng kaligtasan. Dito po, ipinoint out ni Apostle Paul ang importansya na ating puntayuan, na ating panghawakan, yung pure gospel, yung true gospel. Yan po ang nililiwanag ni Pablo. Ang problema po, yung mga ilan, yung mga Judaizers, yung mga talagang legalista po, pinipilit na naman nilang i-mix up yung law and grace, mga kapatid. And because of that, narito si Apostol Pablo, ang sabi niya, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ano po ang gusto kong maging aplikasyon nito? Kung totoong naranasan mo ang Panginoon sa iyong buhay, kung talagang Kristiyano ka na, natutunan mo na ang malinaw na katuruan ng banal na kasulatan, hindi po pwede na yakap mo pa rin ang mga maling paniniwala. Hindi po pwede na ipapasok mo pa rin ang mga pangrelihiyong katuruan. What is important ngayong pagkakataong ito ay ang tindigan po natin ng matibay na kaligtasan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Ito po ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Plus nothing, minus nothing. Yan po ang maliwanag na turo at huwag tayong pakaladkad sa mga kung ano-anong katuruan na naman, mga kapatid. At huwag nating balikan yung mga maling paniniwala na kung tutuusin, dapat i-enjoy natin na pinalaya na tayo ng Panginoon dyan. Let us experience and enjoy liberty. Diba? The experience and the enjoyment. The experience and enjoyment of liberty, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, kung merong isang dapat nag-e-enjoy sa tinatawag nating kalayaan, yung mga totoong na-save. Amen? Wow. Sa akin po, personally, kasi dati, pasan-pasan natin yung mga kung ano-anong iniisip natin, dapat gawin mo to, dapat ito sundin mo, and then, kapag i-consider pa rin po natin yung mga ilang mga bagay, nagawa tayo ng gawa nang wala naman pong matibay na batayan. Mga kapatid, inalipin po tayo. Inalipin tayo ng maling paniniwala. Inalipin tayo ng maling katuruan. But praise God, may Biblia, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ito po ang magpapalaya sa atin. Ang konteksto nito, mga reliyosong tao na kinakausap ang Panginoon, nagmamatuwid sa Panginoon. Pero nung sabi ng Panginoon, kung babalikan nyo po ang John chapter 8, verse 32, para mas ma-appreciate nyo po, ang sabi ng verse number 31, Then said Jesus to those Jews which believe on Him, If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Ang ibig sabihin po, mula sa katayuan, na sila po ay nasa pangrelihiyong paniniwala, na alaman po nila ang salita ng Panginoon, nanampalataya sila sa salita ng Panginoon. Sabi niya, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. At dito po idinin ang ating Panginoon, yung sinasabi niya, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang magpapalaya sa atin ay ang katotohanan. So let us experience and enjoy liberty, mga kapatid. At ang importante po, wag na nating balikan yung pong pagkaalipin. So the enlightenment and essence of liberty, the experience and enjoyment of liberty.
Kaya kung Kristiyano tayo, dapat tayo yung magaang na magaan ang ating pong pakiramdam sapagkat alam natin na ang ginagawa po natin ay malinaw na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dito po natin bibigyang pansin, mga kapatid, ang ikatlong puntos po natin. Okay? Ang third point po natin, this is about the encouragement and effect of liberty. Diba? Yung pong encouragement, yung effect. Ano ang dapat epekto? Ano ang dapat dulot sa atin ng kalayaan? Well, siguro po, bago tayo magpakalalim, mag-isip-isip po tayo. Ano po ba talaga ang inaasahan natin pagka ang isang tao po ay may kalayaan? Ngayon po, nakaranas tayo ng pandemic. Siyempre po, ang ating pong gobyerno, nagbigay po ng mga tinatawag nating batas. Diba? Nakulong po tayo sa bahay. O sino po sa inyo yung enjoy na nakakulong tayo sa bahay? Diba? Sabi ko nga po, mga kapatid, just try to imagine, especially in the kind of ministry na ibinigay ng Panginoon sa akin as an evangelist. Hindi ba? Lagi po akong nasa labas. Lagi po akong nasa biyahe. Tapos ngayon, pag inisip po ninyo, nakakatatlong buwan na po o mahigit pa na nakakulong sa bahay. Diba? Titiyakin ko po sa inyo na ang hirap ng kalagayang nakakulong ka, ang hirap ng kalagayan na ikaw ay walang kalayaan na basta makakilos. Bakit? Kasi kapag ka lumabas ka, lalo na kung wala kang quarantine pass, di po ba? So, masisita ka. Ibig sabihin, hindi ka malaya sa gagawin mo. Mga kapatid, isipin nyo ngayon, kung sa isang iglap at naayos na po ang problemang ito, diba? At tayo po'y malayang makakalabas. Ano sa palagay nyo po ang epekto nito? Gusto kong gamitin tong illustration, mga kapatid. Balikan nyo po. Bakit po kapag ka June 12, talagang nagdiriwang po ang ating bansa? Bakit? Yun ang epekto eh. Sa isip, ang sarap isiping malaya tayo. Sa buhay, sa lakad, ang sarap isipin na malaya tayo. Kristiyano, hindi ba dapat yan ang takbo ng isip mo? Hindi ba dapat yan ang epekto sa'yo? Hindi ba dapat encouragement sa atin na ikaw na dating hatak-hatak ni Satanas, na ikaw na alipin ng sanglibutang ito, ikaw na kung saan wala kapangyarihan laban sa kasalanan, pero dahil naranasan mo ang Panginoon sa iyong buhay, ikaw ay pinalaya, mga kapatid. At ito po ang isa sa dapat ine-enjoy po natin. At dapat ito po'y maging encouragement sa atin. At ang effect nito, mga kapatid, dapat positibo po. We should, diba, realize the blessing na tayo po ay pinalaya ng Panginoon. Ibang-iba po na masasabi po natin na ang lahat ng ating ginagawa ay meron pong malinaw na batayan. Kaya nga sabi ko po, kahit sa tinatawag nating Christian service, excuse me lang po, kahit sa usapan ng paglilingkod, maganda po na hindi ka kaya naglilingkod dahil obligado ka. Diba? Pagkamat sinasabi ko po sa inyo, na talagang kung may aalipin man sa atin, ang positibong pagkaalipin po ay yung maging alipin tayo ng Panginoon. Kasi ang maging sunod-sunuran tayo sa Panginoon ay paglaya sa mga hindi tamang pang-aalipin po sa atin. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo aalipinin ng Panginoon eh. Pag ang Diyos gumamit ng kanyang kautusan sa atin, kapag ka ang Diyos po gumamit ng kanyang otoridad sa atin, it is always for our good. Iba po yung idea ng totoong pang-aalipin. Ginamit ko lang po yung word na yon for emphasis purpose. But actually po, that is not the intention of our Lord. Wala po siyang aalipinin sa atin. Ang gusto po niya, mapaayos po tayo. Ang gusto po niya, pinagpala ang buhay natin. Mga kapatid, kung sila lang po sumunod sa Diyos, lalo na po yung generation ni Moses, at hindi sila nagrebelde at may dalawang isip lagi na gustong bumalik sa Egypt, kung sila lang po yung naging sunod-sunuran sa gusto ng Panginoon, they will surely enjoy the promised land. Sa atin po, delikado. Kung pinalaya na po tayo, gusto pa natin bumalik sa pagkaalipin, hindi natin may enjoy ang blessing. Mga kapatid, ang encouragement at effect ng liberty, we will surely enjoy the blessing of God sa buhay po natin. Masarap na kaya ka nagbibigay, hindi dahil sinakal ka. Maganda malayang ginagawa mo ito.
Maganda po na kaya ka umattend, hindi dahil pinwersa ka. Maganda na dahil sa kalayaan mo ito. Mga kapatid, yun yung sinasabi ko, after na ma-experience mo ang Panginoon, i-enjoy mo siya at gawin mong encouragement. At ang maging epekto po sa iyo ay ang saya ng mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito. Amen? Kaya nga sa church, yan ang laging sistema natin. Hindi tayo kailanman nag-practice ng kahit anong sapilitan sa church. Diba? Pagdalo, pagbibigay, paglilingkod, pag-special number, any ministries na po pwedeng gawin sa ating Panginoon. It is always happy and very, alam niyo po yun, yung, blessing kapag gagawin mo ang isang bagay kasi may kalayaan ka. Ito ay hindi dahil sa pagkaalipin, kundi dahil sa kalayaan. Bagamat ako po, sinasabi ko sa inyo, kahit ako po ay alipinin ng Panginoon, for me, positive pa rin po yan. Pero ngayong gabing ito, isipin nyo po, year after year, ang bansa natin nagse-celebrate ng kalayaan. Pag binigyan natin ng pagkakataon na magsalita ang marami, malaya nga tayo, pero tingnan nyo naman, di ba? Ang dami pong nasasabi ng tao. Para sa akin po, merong mas mahalagang usapan ng kalayaan. Merong mas malalim na kalayaan na dapat bigyang pansin po tayo. At alam nyo kung anong kalayaan po ito? Kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kalayaan mula sa pagkaalipin kay Satanas, sa sistema ng sanglibutan ito at ng kasalanan. Yun po, liberty, mula po sa masasabi nating puwersa ng kaaway. At ang ating pong napakahalagang dapat maging tugon ay ang pagpapasako sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. So again, 3 things ang ating pong tinalakay patungkol po sa pamumuhay sa kalayaan at paglaya mula sa pagkaalipin. Live in liberty, free from slavery. Unang tinalakay po natin, the enlightenment and essence of liberty. Ang ibig sabihin po mga kapatid, ito po yung makalaya ka, Satanas, sa sistema ng mundo at ng kasalanan. The experience and enjoyment of liberty. Ito po yung maranasan natin, ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Siya po ang makapagpapalaya sa atin. Sapagkat siya po'y naparito upang wasakin, to destroy the works of the devil. Ang sabi po ng 1 John 3:8, maliwanag whosoever committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning, and for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. So napakahalaga po to experience Christ in our lives. Maranasan po natin siya and to enjoy Christ. Because to experience Christ is to experience the true liberty. Iyon po ang mensahe ng Panginoon. At bilang nasa kalayaan, magandang ito po'y maging encouragement natin. At dapat yung epekto nito ay hayag na nakikita po sa atin. Mga kapatid, atin pong i-enjoy ang kalayaan. Live in liberty, free from slavery. I hope and I pray na ito po ay naging muling pagpapala sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, gawin po natin ang lahat para sa Panginoon. Hindi dahil sinakal tayo, hindi dahil sa ipakita natin na ito po'y ginagawa nating may kasiyahan, na walang anumang puwersa, kundi ang pagmamahal ng Diyos sa atin at ang pagmamahal natin sa Panginoon. I hope and I pray na na-bless po tayo ngayong gabi. Muli po, maraming salamat. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa muling paggabay na ginawa mo po sa amin sa pangangaral na ito, sa mensaheng ito. Lord, salamat po sa kaligtasan. At nawa, kung may mga kaibigan po kami na nakinig ng mensaheng ito, sana po mapag-isipan ng bawat isa sa amin ang kahalagahan ng totoong kalayaan. Na ang totoong kalayaan ay sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang makatiyak po kami ng kaligtasan sa pamagitan po ng pananampalataya sa Kanya. Sa pamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang aming tagapagligtas. Dakilang Diyos, hiling ko po ang patuloy na paggawa ng salita mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan.
na naging dahilan kung bakit kami nakamit ng kalayaan at nawa ang encouragement at ang effect ng kalayaang ito ay patuloy na mahayag at maramdaman sa buhay at puso ng mga tunay na nakaranas nito. Bless us, O Lord, and again, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. I hope na ang bawat isa po ay patuloy na susubaybay sa ating pong mga gawain dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Muli po, maraming salamat sa lahat ng ito. Sa Diyos po ang kapurihan.